Isang buwan pa bago ang pasukan pero ngayon pa lang kabi-kabila na ang mga protesta. May kontra sa pagtaas ng tuition, meron ding laban sa K-12 curriculum. Ayon sa CHED o Commission on Higher Education, sa Martes inaasahang lalabas ang resulta ng deliberasyon sa tuition increase. May report si Jamie Santos. Hindi pa man nag-aanunsyo ng tuition increase, kinalampag na ng grupo ng kabataang ito ang Commission on Higher Education. Bitbit ang kanilang mga placards at streamers, sigaw ng mga estudyante, tigilan ang pagpayag sa pagtaas ng tuition ngayong taon. Isang taon na pahirap doon sa aming mga magulang na habang tumataas yung tuition, tumataas yung cost ng education, di naman tumataas yung mga sweldo ng mga magulang eh. 2.3 million na yung mga kabataan na nagda-drop out annually. At yung takot natin, pag nagtaas na naman yung tuition, ay lumaki pa ito. Dadagdag doon sa bilang ng napakalaki natin na out of school youth. Pero sabi ng CHED, nagpapatuloy pa ang ginagawang deliberasyon sa mga eskwelahang nagsumite ng proposed tuition increase. Sa 500 na nagsumite, halos kalahati na ang kanilang na-disapprove at baka madagdagan pa. Dapat din daw, maipaliwanag mabuti ng eskwelahan kung bakit at saan nila gagamitin ang increase. Meron tayong mga pamantayan or guidelines for the approval ng mga increases. Sa Martes daw, inaasahan ilabas nila ang resulta ng deliberasyon kung ilang eskwelahan ang maaaprobahan ng proposed tuition increase. Noong nakaraang taon, 345 na eskwelahan ang nag-apply para sa tuition increase. 287 ang naaprubahan. Bukod sa tuition hike, ilang protesta rin ang isinasagawa para tutulan ng K-12 curriculum. Isang signature campaign pa ang inilunsad kontra rito. Doon nga sa hanggang grade 10, hirap na kami. Dadating pa ng 2 taon. Hindi yata makatarungan to. Para dagdagan pa ng 2 taon. Hirap na kami sa 10 taon. Gagawin pa ng 12. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Himutok ng ilang grupo, kulang na kulang daw ang kagamitan at pasilidad para madagdagan pa ng 2 taon. Hindi naman po talaga tayo mapapagod para ipaintindi sa ibang masa, lalo na po ang sektor ng mga kabataan sa mga nangyayari ngayon, lalo na po sa issue ngayon ng K-12. Naghain na ng petisyon sa Korte Suprema sina Senator Antonio Trillanes IV, Magdalo Party List Congressman Gary Alejano at Ashley Asedillo para pigilan ng K-12. Ayon sa mga mambabatas, marami raw guro ang mawawalan ng trabaho sa oras na ituloy ito. At dahil daw hindi handa ang ilang public schools para sa senior high school, marami raw estudyante ang hindi makakapag-enroll. Pero ang gobyerno, kumpiyansa raw na handa na sila para rito. Ibinida pa ng Pangulo ang mga bagong textbook at upuan at patuloy raw nila itong paglalaanan ng pondo. Para sa taong 2014 at 2015, nakapaglaan po tayo ng budget na 45.62 billion pesos para makapagpatayo ng 29,800 classroom at 560 milyong piso naman para sa 800,000 mga upuan. Jamie Santos, GMA News.